i-promote ang sabong sa pagkakatibo. Pero mayroong isang mabuting katangian ng sabongero, kaya ko lang ang sinasabi. Meron siyang ugali na dapat ito ang taglayin ng isang kandidato na gustong magsilbi sa inyo. Merong isang salita. Pag sinabi niya 20 pesos per kilo, dapat ginagawa eh. Pag sinabi nila, magtatayo ako ng pabahay, 1 million na pabahay sa loob ng isang taon. Hindi na nangyari ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000 na flood control para hindi na bumaha ang Pilipinas. Nasaan ang flood control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas, bumaha ang Laguna, bumaha ang buong Bicol region. Nasaan ang 5,000? Eh, ang sabongero ko walang salita. Ang sabongero ko walang kontrata. Ang sabongero ko, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gagawin lang po yung sabongero. Hindi mo na senyas sa sabungan, pero senyas lang nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pa. Pero dito, bakas na nga eh. Hindi natuto. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natuto. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sa bumero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahat sa inyo rin. Umaasa po ba ang ngayon na inyong tatanggiligin ang PDP laban para po makabalik kami sa lugar na ito. Babalik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagbabalik namin, lahat kami na nagsalita ngayon, ganap na sinaduna ng ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kaming naibabayad sa inyo, wala kaming dala na yuda. Uutangin muna namin sa inyo. Babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod. At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matinding paglilingkod pa ang gagawin namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Numero 38, Attorney Rodante Marconica Kitty Duterte! Magandang gabi ho sa inyo lahat. Kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang ang magsasalita eh. Sabi ko, ano pa gusto niyo marinig? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung anong nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto na ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ng papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, ulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay,
namin sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Podium mic, please. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin